Sir, good afternoon po. Actually, ako na lang po Speaker of the House. Question lang po is, magkano daw po ang maximum if you, magkano ang parang approximate pension ng isang nagbayad ng SS na yung, ano naman, maximum naman yung kanyang contribution. Good afternoon, Sir Rolly. Ano daw? Ano daw? Gusto ko mga 20 mil yata. Magkano? Siya. Yan. So ngayon po, yan. Yeah. So actually meron na ho tayo ang pinakamataas na pensyon na pinibigay natin ngayon ay more than 21,000. Ang ating average pension is 4,600 and ang minimum pension natin is 2,000. So kung gusto niyo ma-compute kung magkano yung inyong matatanggap na pension, basically ano ho lang yan, 60% of your total monthly salary credit. Yun ho yung representative ng salary na binabayad nyo sa amin. So that's 60%. So, nagbabayad na ho tayo ngayon, sir, ng 21. Yun ang highest monthly pension natin, 21,000. 21,000 na ha. Pero kung yung mga mayayaman dito, sino mga mayayaman dito tulad ko? Wala ba mayayaman dito tulad ko? Wala? O sige, totoo, pare-pareho lang tayo. Empleyado lang po ako ng gobyerno. Kaya maliit lang ang sweldo ko. Kung may sobra kayong pera, mag-deposito kayo na mas malaki, pupunta po ito sa isang fund na lalaki po yung pension ninyo. So kung kaya ninyo ng konting sobra, lalo na po kung lumaki na yung sahod ninyo, punta kayo sa SSS website namin. Malalaman nyo kung paano mag-contribute ng mas malaki para lumago pa yung pension. Okay? Kung wala lang tanong? Ito, sir. Good afternoon. Good afternoon. Gemma Ramos po from Proterial Philippines, Lima, formerly Hitachi Cable Philippines. On behalf naman po ng employer, kasi ang mga tanong ay for employees and benefits. Correct me if I'm wrong, sir, pero ngayon po ay ang tamang proseso kapag ang isang empleyado ay may salary loan from SSS at mag-separate po sa company, it is the liability ng company na i-deduct whatever last pay ng empleyado. Tama po ba? Kasi ginaranti ni employer ang salary loan ni empleyado. Tama po ba? So yun yung mga empleyado ninyo, kunyari na meron ho silang loan, tapos aalis na sa inyo. Correct. So alam mo ninyo na meron silang balance. Yes. So ang employer, so you have the right to deduct that balance from whatever receivable they have from your company. Correct. So in case naman po na yung mga empleyado na yan is hindi mo na-deduct ng company, ang pwede mo nilang gawin, i-report lang nila sa kanilang bagong employer na meron silang balance pa sa kanilang loan, salary loan, at yung bagong employer na ho ang magdideduct. That means kung hindi ho siya na-deduct ng old employer. Okay. Noted po yan, ma'am. Considering po na compliance din kami, it is our responsibility to deduct, di ba? Kapag alam namin. Kaso, there are cases kasi na may mga nag-aawol. So, definitely, hindi namin yan makokontrol. So, is there a possibility ba na yung liability of collecting will be for the account of the employee through kanyang retirement, whatever? Kasi ngayon, ma'am, kung nasa employer yan, there will be a possibility na yung employer matatagpo ng SSS na non-payer. Di ba? Na hindi kami nagre-remit. And worst scenario is, ma-hold po ang salary loan ng lahat ng tao sa amin. Yeah. So, yun po. Yun ay suggestion ng ma'am. Yeah. Yung mga ganitong cases, kunyari ho, nag-awol, wala na kayong way para i-deduct sa kanilang mga receivables, sasabihin lang yun sa amin sa SSS. Di ba, meron ho kayo yung sa contribution, indicate nyo po doon na separate siya. na, okay. Para ho si SSS, mamomonitor po namin kung nasaan. Kasi alam na naman pa din po namin yung employee na yan, kung lumipat ba siya ng ibang company or kung hindi man. And we have a way to collect the contribution from that employee. Kunyari, hindi na ko siya talaga nagtrabaho. We will deduct that loan balance from the benefits of the employee. Okay. So, meron po kami So, wala na pong liabilities. Yes, you just have to employer. indicate na separated po yung ano. Yun lang po yung Okay. kailangan yung lawyer. Sige. Thank you. Wala daw sila ice cream, kaya leche plan na lang. Saan yung leche plan? May leche plan na, wala daw ice cream, kaya leche plan ha. Kami. Wala na?
Bilisan nyo. Mali na sweldo ko. Good afternoon po, sir. Itatanong ko po lang, dati po, ang mister ko po ay kamamatay lang. Dati po siyang OFW. Ngayon, hindi pa po ako nag-ano na sa kanyang burial. Hindi pa po ako nagpa-file. Tapos ngayon po, Ipapafile ko po yan ngayon din. How many years ago namatay? February 23 lang po. Kamamatay lang po. Pwede ho. Sana yung computers natin. Punta kayo sa e-services doon po sa labas. Ngayon mismo po, May dala po ako mga papel. ingat kayo. Kasi baka ma-issue yung check. Hindi pa ako komisyon. Saka sir, ang itatanong ko pa po, hindi pa rin po ako nag-ano yung mga sa kanyang mga, Ilang taon po siya nagbayad ng SSS? hindi ko nga po matanda kung ilang sir. Yan. Hindi ba, Leo? May computer po kami. Ito po, si Bobby po. Ito po, ang pinakagwapong SSS executive. Sunod sa akin. Bobby, tulungan mo siya. Ayusin mo para makuha din check kayo. Okay po, thank you po. Ito, Thank you po. ito na kayo. Aking bata. Kita nyo ngayon din. Nasolve ko na yung problema niya. Ayan na. Last. Good afternoon po. From Batangas State University, sir. My question is, do our job order employee, workers or contract of service workers have the capability, to choose how much premium will they pay monthly, or is it dependent on the salary bracket po? No. Ang pogi niyo po. Ano yun? Ang pogi niyo po. Ulitin mo yun. Sir, pogi kayo. Ano yun? Pogi ulit. Mas pogi kay Luis Manzano. Huwag ka makapasik dyan, ha? Alam nyo, pag pinupuhala kayo, baka ibang naniniwala naman. Alam nyo ako po, marami nang bubuhala sa akin. Alam ko na. Kaya hindi po ako naniniwala. Pogi po ulit. Wala naman ako binigay na regalo. Pogi ulit kayo. Last question tayo. Go ahead, Ben. Magandang hapon po, Pres. Ako nga po si Joey Vitero. May konti lang po akong katanungan. Since nag-loan po ako ng 15,000 nung nagpapabrika pa ako, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsarado sa pabrika. Ngayon po, nagsarado sa pabrika po. Hindi po ako nakapaghulog ng aking loan. Dahil hindi na rin po ako nakapag-monthly dues. Dahil mas minabuti ko pong mag-small business. Kaya nakalimutan ko na po si hulog. Nung huli po ako nag-verify, sobrang laki na po ng interest. Lalo ako nawala ng gana. May posibilidad po pa yung mas bumaba ng konti yung penalties ko. Kabayan, ano pangalan mo? Joey Tabuena Vitero po. Joey, Bobby, ayusin mo. Hindi, ayusin mo. Pagka may loans po kayo at nag-pass due kayo po, huwag po kayo mahiya. Gusto nyo po totoo? Doon ako po yung bata, umutang din ako sa SSS. Hindi rin po ako nagbabayad. Doon nagkapera po ako, nagbayad ako. Kaya huwag po kayo mahiya. Joey, ang hinihingi niya, lumaki masyado yung loan niya dahil maraming interest at malaking penalty. Joey, eto pangako sa'yo. Ngayon mismo, tatanggalin ko lahat ng penalties. Yes, salamat po na marami. Salamat po na marami. At ayusin nila ngayon mismo, ha? Punta ka doon, kay Bobby, doon. Ayusin mo yan, ha? Wala nang penalty. Siguro kalahati, mawawala. Okay? Salamat po. Salamat. Ano ba gusto nyo? Ayan, inaamin na yung mga may past due, eh. Ako po may utang din, so hinihiling ko lang din po, wala na sanang interest. Hindi, huwag naman walang interest. Kasi po, pag walang interest, kawawa din po kami. Pero po yung penalty po, tatanggalin ko na. Ang pogi-pogi nyo, hindi nyo pa kami mapabigyan. Ito po, kayo lang po, walang interest ako na pagbabayad. From
Patty Garcia po, President po ng OFW. So, salamat po sir. Eh, sino mas mahal niyo, yung OFW o yung SSS? SSS siyempre kasi marami tayong benefits. Totoo naman yun, mas marami kaming benepisyo. Kayo po mahal na mahal namin. Oh, salamat, salamat ha. Okay? Oh. So ayusin nyo na to. Punta kayo doon. So Saan po? hindi nyo naayos kayo, patay kayo sa akin. Yes, salamat po. Alam mo yung mga pinapunta ko dyan, sana yung mga tao. Tumayo nga kayo. Yung mga SSS empleyado. Pag hindi nyo naayos, ililipat ko kayo lahat sa holo ha. Ayusin nyo yan, holo kayo. Okay ka. Magandang hapon po. Ako po ay member ng SSS dati. Ako po ay 1983 pa nagsimulang maghulog sa SSS bilang empleyado ng Battery 2 Electric Cooperative Incorporated. Ako po ay nag-resign 2005. May loan po ako. Hindi ko na po nabayaran yung loan dahil malaki na rin po ang interest. Punta kayo doon ho. Iwe-wave ko lahat sa loan penalties ninyo ha. Pero isa po, nagpapasalamat din po ako sa SSS dahil ako po ay isang benefits na ako po ay tuwing mga anak ay ako po ay nakakakuha lagi ng Salamat. salary. Oh, yan o. Apat po ang na-enjoy ko po yung aking ano, may anak na po ako, may bayad na po ako ng monthly, tapos meron pa akong SSS at may panggatas pa. Gusto niyo Kaya tumawa? salamat po sa SSS. Gusto niyo tumawa ha? Sasabihin ko sa inyo ha. Nagkaroon si mama isang anak, may benepisyo. Nagkaisang na pangalawa, may benepisyo. Nagkatatlong anak, may benepisyo. Malaki na ulit po. May benepisyo. Umutang sa SSS, hindi po nagbayad. Nawala na po na trabaho. Nag-resign po. Sorry po. Kasalanan ko po yan. So, ma'am, kaya ma'am, Ito po daan ng Panginoon para tayo magkita. Salamat po, Panginoon. so ma'am, eto, dahil mabait kayo, tatanggalin natin yung penalty, okay? Put out kayo doon, ha? Sana yung mga empleyado. Ano may computer? Ayun na nakita niyo yung isa. Salamat. Siya po ay na-stroke, order lang po siya sa TESDA. Ngayon po kami po may anim na anak, hindi na po ako nakapagpatuloy ng pagkahulog po ng kanyang SS. Ano po ba pwede yung benepisyo matanggap po noon? Magandang hapon po. Magandang- Ako Batanggenyo din. Hindi, yung sa asawa niyo po, kung nakapaghulog siya ng 36 months, Yes. pwede mag-apply ng disability benefit. Sorry. So yun yung Pero isa po. sir, meron po siyang loan. Hindi, Okay lang po. hindi naman i-deduct yun eh. Hindi, i-compute yun. Opo. I-recompute po yun. Pero yun ang pwedeng ma-apply po na benefit. Yeah. Then nag-16 na rin po siya ngayong 14, May 14. Di ko naka 10 years po siya, pwede din siyang may pen. Pwede siya may pension. Pumunta po kayo doon. Hindi ko po alam kung 120 months siya nagbayad. Hindi ko po alam yon. Hindi ko po alam kung magkano yung loan niya. Pumunta ko kayo doon, may computer doon. At saka may problema po, kung may loan ang asawa ninyo, kailan siya kumuha? Ay, hindi ko lang po alam yung exact date. Ha? Hindi ko lang po alam yung exact date na nag-loan po siya. Oh, lahat ng may utang. Po. Ayusin nyo doon, may kaibigan ako, willing magbayad lahat ng utang nyo. Andiyan ngayon, no? Seryoso ako. Ito. Salamat po. Ha? Babayaran niya yung utang nyo para buo yung pension ninyo. Thank you po, President. Val, ayusin mo yun, bayaran mo yung utang ng mga tao para ayusin mo. Val, ayusin mo. Ha? Nagbabayad pa ka. Wala. Good afternoon po. May itatanong po ako tungkol po sa Workers Investment and Savings Program. Correct me po if I'm wrong. Kanina po na-discuss po ni Sir Roldan na possible hindi pala possible. Pwede pong kumita ng 6.9% annually po yung investment po sa WISP. Guaranteed po ba yung 6.9% annually na interest po? Sino kami? Yung po sa WISP po, pag nag-invest ka po doon, Natatakot ka? Shhh! Natatakot ka, Iha, na hindi namin kayang bayaran yung 6.9? no, tinatanong ko po kung guaranteed kasi ang plan ko po ay i-promote ko po to sa mga pinsan ko na nasa abroad at saka yung friends ko din po. Okay, Para sasabihin ko meron silang sa'yo, savings. next year, mas malaki sa 7%. Oh, Thank you so much po. andun po si Ernie Francisco po. Mas kuha po lang ho ako sa kanya. Pero po, Senior Vice President siya ng investments namin.
Siya ang nag-guarantee na 6.9% ang interest. Next year po, pangako niya sa akin, minimum 7.2. So wag po kayong pag-alala, i-promote nyo talaga po yun. Ha? Tax-free po yun. Thank you po. Challenge accepted. Yan. Challenge accepted. Tandaan nyo sa bangko, may, halimbawa, ang interest 5%. May withholding pa ng 20%. Ang neto 4%, di ba? Kasi less 20. Sa amin po, pag sinabi namin 7%, buong 7%. Pag sinabi ko 7.2, 7.2. Ha? Okay? Tax-free kami. Mga kababayan, tumatanda rin pala. Napapagod din pala. So sana po, nabusog kayo. Sa kayo mga bata, lalo na magmiyembro kayo, pakiusap ko sa inyo, kahit pa bukso-bukso, may panahon medyo walang kita, wag kayo magbayad, pero siguraduhin nyo, ito po ay para sa kinabukasan ninyo. Ha? You will remember this day, May 15. 15 ba kayo? May 17, 2024. That I and the rest of the staff of SSS po, hardworking, pupunta po kami dito. Pinilit namin, I am beseeching you sa Ingles, I don't know how to say it, I'm encouraging you, magmiyembro po kayo, hindi po kami. Kayo po ang makikinabang nito. Ha? Pangako nyo ho sa amin, mga medyo matatanda na, dahil po, 20, 30 years ago, I was like you seated there, hindi ko masyado iniisip to, pero kahit sa likod, sulok-sulok din yung mga utang, parate niyong iniisip na kailangan makulong kayo sa SSS. Please, pangako nyo, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.